So, ngayong umaga na ito, sasabihin ko sa inyo, stress talaga ako. Ibang boses ko. Naintindihan ko kung ano yung panggigipit mo kay IB hanggang ngayon. Pero, idaan mo sa due process at lalabanan ko yung mga allegation mo, lahat-lahat. Ayaw ko lang pumunta sa barangay dahil peras lang naman din kayo magkamag-anak. At isa pa sa ganitong case, lalo na sa pinagagawa mo. Kung gusto mo idaan sa tama, mag-due process ka. Nakahanda yung mga association namin sa Cebu City. Doon tayo magharap-harap. At isa pa, yung panggugulo mo sa oras ng gusto mo, hindi maganda yan. At isa pa, conflict of interest yung pinagagawa mo. At isa pa, wala kaming mali na ginawa sa'yo or ginawa sa pamilya mo na ikakasira ng kanilang buhay. Ikaw mismo gumagawa ng mali. Ngayon, nandito ako sa bahay ni IB dahil ito ang ginawa namin upang mabigyan ang kanyang pangarap at saka yung matulungan ng mga tao sa kanyang lugar at mapatunayan na hindi siya gumagawa lang ng bagay, puro lang salita. Marami sa mga kamag-anak nyo nagsasabi kay IB na pagpatuloy mo yung bahay. Nakikita ko naman yun, araw-araw siyang umiiyak dahil sa mga nangyayari. Itong video ko na ito, reaction ko lang ito. Kumbaga, alam mo sa sarili mo, di ko nababanggitin yung pangalan. Alam mo na sa sarili mo na alam ko rin yung mga ginagawa mo. Kung ipagpapatuloy mo, hindi ka nga nanghingi sa akin ng tawad eh. At nung kinausap kita sa araw na gusto kong magkaayos kang pamilya, tumanggi ka. Buhay pa si IB. Hindi ka nag-appear. Basta isa lang ang request ko sa'yo. Gawin mo, kung gusto mo akong kasuhan mo ako. Lalabanan ko yun. Siguraduhin mo lang itong property mismo. Dahil sinabi mo naman common, siguraduhin mo lang na nakapangalan sa'yo. At ikaw naman nag-push yun, diba? Ikaw nag-push yun. Sige, ubusan tayo ng pera, ubusan tayo ng dignidad dito. Kumbaga, total, wala na si IB. Respeto nga lang, hindi mo pa magawa-gawa eh. Sa tingin mo, ganun lang kasimple yung binangga mo. Sige, pumunta ka dito sa bahay. Tingnan natin. Yun lang ang sasabihin ko sa'yo. Mas kumpleto pa ng approval si IB kaysa sa'yo. Nung una pa lang, lahat ng problema ni IB, pinakailaman mo, at isa pa, wala kang pahintulot, gumagawa ka ng kwento, puro lahat, creation mo. Kaya nga nung unang pag-invite mo sa akin sa barangay, hindi ako pumunta kasi alam ko na yung mangyayari. Sisigawan mo lang ako. Tatakutin mo lang ako. Sige, nandun na tayo sa punto, legal ka. Isipin mo na lang, ang pagiging legal mo, nandun na tayo sa punto eh, kadugo mo din yung kapatid mo eh, sa dugo yun eh, hindi mo lang nirespeto. At saka yung punto doon, hindi pa nga nakapangalan sa'yo, lahat hindi pa nakapangalan. Ganun ka hindi mo pa nga naayos yung sa'yo eh. Paano ko kaya kung ako mangingialam sa side mo? Ano kayang mararamdaman mo? O diba, masasaktan ka? Ngayon, dahil pinakailaman mo yung buhay ko at buhay ni IB, dahil patay na hindi mo pa nirespeto, noon pa lang pagdating namin, conflict of interest na yung
pinagagawa mo at saka yung mga alipores mo. Siguraduhin mo lang. Pagdating sa due process, mananalo ka. Lahat ng penalty, bayaran mo talaga. Lahat ng mga documents na masagad dito. Isa lang masasabi ko sa'yo. Karma is real. Karma is real. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko makukuha yung hustisya. Gagamitin ko lahat ng organisasyon ko, organisasyon namin ni IB. Loyalty kung sa loyalty. Wala akong intensyon sa lugar na ito. Pero yung ginawa sa akin ni IB as bilang CEO ng business ko at isang partner almost 4 years. Sabihin mo na lahat, hindi kami kasal, hindi wala kaming anak, dahil nalaglag lang naman yung anak niya sa sobrang stress sa pamilya niya. Ngayon, nawala si IB sa sobrang stress dahil sa pinagagawa mo. Ako, napilitan akong umalis doon sa side ng tatay mo dahil wala na si IB sa araw na yun. January 18 ba yun or 17 something? Nanugod ka dahil hindi ako pumunta sa barangay. Sige, nandun na tayo sa point doon. At wag mo akong pipilitin sa gusto mo na pumirma or ano. Sino ka ba sa akala mo? Sa dami ng kasong hinawakan ko at sa dami ng negosyo na inaayos ko, ikaw pa talagang magaganyan sa akin. Siguraduhin mo lang, pagdating sa due process, kaya mong lampasan, kaya mo akong sagarin. Siguraduhin mo lang na meron kang mga testigo. Yung mga testigo mo, merong mga dokumento at sapat na ebidensya. Itong sasabihin ko sa'yo, idadaan ko na lang sa freedom of speech ko. Kasi ayaw kong makasakit ng tao. Kasi marami akong taong tinutulungan araw-araw na walang kapalit at hindi ako nanggigipit. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo sa tingin mo mananalo ka sa pinagagawa mo at sanay ka na dyan, pues hindi kita aatrasan. Yun lang. Hindi kita aatrasan. Pumunta ka nga sa burol ni IB, anong ginawa mo? Magpaganda lang ng damit? Sabihin, malinis ang reputasyon mo? Paano kung sasabihin ko nga sa'yo na lahat ng mga tao alam ang katotohanan? Sa side ng kanyang kamag-anakan at sa mga kaibigan at sa associate, lahat ng mga sinasabi mo, hino-hold mo. Bakit mo sasabihin sa akin na bawal ko gamitin yung account ni IB? Alam mo ba yung story? Ka-associate mo ba si IB? Ano bang naitulong mong ka IB kundi puro naman lang tong bibintang, puro lamang panggigipit? Sa point na nandito kami, hindi para sa amin. Kumbaga, nagsimula kami, magwa 1 year pa lang kami. Isang intention namin makatulong sa lugar na ito at maayos yung problema niya at maproblema sa tatay mo. Kung paano ko papakita ko sa iyo yung video. Pagdating ko mismo, kahit hindi ko tatay, nirespeto ko dahil tatay ni IB yun. Kahit hindi man niya kaapelido, nirespeto ko yun. Ginamot ko yun. Tapos sasabihin mo dahil binila mo ng gamot, gumaling na yan at di ka maniniwala. Wala akong pakialam kung maniwala ka hindi. Isa lang masasabi ko sa'yo. Subukan mo kayang alagaan ng tatay mo. Total naman, sa haba ng panahon at sinasabi nila mayaman ka daw. Sige, patunayan mo yung yaman mo. Baka sa asawa mo lang yung pinagyayabang mo. Paano kung aayusin ko yung organization namin at mapawalang bisa yung pagiging kapitan niya sa barko? Dahil hindi ginagawa niya ang tama, na hindi pinapansin niya na yung ginagawa mong masama sa organization namin, lalo na kay IB, ay hinahayaan lang. Alam niya, di ba? Sabi niya, ibibenta na lang yung lupa. Hindi ba conflict of interest na yon?
Sabihin natin kasal kayo, pero sabi ng tatay mo, di ba, hindi na ibibenta, di ba? Wala siyang ibibenta. Bakit niya sinabi yun? Kumbaga, kayo lang masusunod. O sige, ganito. Kung kayo masusunod, doon tayo magharap-harap sa due process. Kumbaga, wag lang kayo magtaka. Kung pag akong mag-file ng against sa mga pinagagawa nyo at sa mga associate network nyo. At alam ko, yung buong network mo, siguraduhin mo lang, linisin mo yan. Tago mo yan ng maayos. Total, ano na itong pinagagawa mo eh. Kumbaga, stress na ako. Sobrang stress ko na. Sobrang depressed ko na. Hindi naman sa pero wala akong... Nakarinig ka ba sa akin ng sumbat? Nakarinig ka ba sa akin mismo na masama ka? Eh di ba wala? Tapos ngayon sabihin mo sa akin na shit ako sa family nyo. Wow! Patunayan mo lang na totoo lahat ng mga sinasabi mo. Alam mo kasi, itong pinagtatayuan ng lupa ng bahay ni Ivy, dahil sa affidavit na yon at na-approve lahat ng mga dokumento pati sa building permit, at alam ko at narinig ko ako mismo na gumastos, hindi ko pinangalan sa akin. Bakit? Gusto ko iparamdam kay Ivy na mahalaga siya. Mahalaga siya sa araw na nagkakilala kami at mahalaga siya na naging totoo siya sa akin. Isa lang naman ang hangarin namin, magkaayos kayo. Pero dahil sa pride mo, sasabihin mo legal kang anak, nandun na eh. Sino ba nagsasabi na hindi ka legal? Ang sinasabi ko lang kay Ivy, magkasundo kayo, pero anong nangyari? Dumagdag pa yung mga alipores mo at gumawa ka pa ng eksena at namatay si Ivy. Sasabihin mong katahimikan. Sa tingin mo matatahimik sa Ivy? Wala pang isang buwan? Bubulabugin mo ako, pati yung bahay niya, pati yung mga alaga, pusa at aso niya, mga gamit niya. Ano sabi mo? Wala kang pakialam doon? O sige nga, kung alam mo yung batas, sana inalam mo muna kung anong sa simple lang ng mga hayop yan na meron kami. Eh may batas din yan, di ba? Sige, isa lang masasabi ko sa inyo. Itong reaction ko na ito at experience ko dito sa lugar na mismo. Huwag mong sabihin sa akin porket nagtatagalog ako o galing ako sa Maynila, eh hindi ko maintindihan yung salitang Bisaya. Pinanganak ako sa Davao. Alam ko hindi ako buo na Bisaya or Tagalog. Pero alam ko ang buhay mahirap dahil naranasan ko yun. Nagsumikap lang ako dahil ginusto ko yun at gusto ko iparamdam sa mga tao naghihirap na meron pang pag-asa sa buhay. Kung makikita ng mga tao na nangyayari dito, kahit sino wala akong inapakan dito. Isa pa, inaayos ko lang ang reputasyon ni Ivy na sinira nyo. Kaya kong isa-isahin ang mga tao na nakarinig at alam ang nangyayari. Alam mo, hindi na sana kita papatulan eh. Hindi talaga eh. Kumbaga, laki ng respeto ko sa tatay mo eh, tsaka kay Ivy, at saka sa mga kamag-anak nyo eh. Pero ikaw mismo na gumagawa ng ganito, sa tingin mo, tama ka na yan? Sa tingin mo, ikaw nang magaling dito? Siguraduhin mo lang na mapapantayan mo yung dokumento ni Ivy. Yun lang. As the right hand ni Ivy at trustee ni Ivy, karapatan kong ipagtanggol ang kanyang karapatan.
at sa mga organisasyon namin sa negosyo. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Walang boses sa mga tao dito dahil takot sa'yo, sa pwersa mo. Sige, ganito. Siguraduhin mo lang yung pwersa mo, ipagtatanggol ka. Siguraduhin mo lang na yung panggigipit mo kay Ivy at pagiging panganay mo, ngayon mo pa talagang pinagmamalaki, panganay ka at legit kang anak. Wow! Hindi mo man lang kadugo si Ivy, no? Hindi lang mo lang kadugo yun. Kadugo mo yun sa side ng tatay mo. Hindi mo man lang pinagtuunan ng pansin. Ito, bibigyan kita ng halimbawa. May isa akong kapatid Amerikano. Inabuso ko ba yung kapatid ko? Hindi. Nirespeto ko yun. Dahil kapatid ko nga eh. Pati si Ricky nirespeto ko din. Total, wala ka naman sigurong oras na ikakabisi mo sa mga buhay negosyo mo. Kaya ngayon, pilit mo ginagawa ito. Siguro sanay ka na mambubulabog ng buhay tao. Siguraduhin mo lang na lahat na pinagsasabi mo may dokumento ka. Pag wala, tatadtarin kita ng dokumento at sasabihin ko sa'yo, ipapamukha ko sa'yo kung anong rights, kung anong totoong legality, kung anong totoo ng due process. Alam mo sana, ang pagpunta mo sa barangay, hindi porkit kamag-anak na Ivy yan eh, kadugo din yan eh. Kumbaga, nirespeto mo man lang sana. Kung gusto mo mag-due process, di nag-ano ka sana ng abogado. Diba? Ngayon, papalagan ko yung papalagan ko yung reklamo mo. Magharap-harap tayo sa korte. Latagan tayo ng dokumento. Latagan tayo ng rights sa mga ebidensya. Para malaman ko talaga kung magaling ka. Ako dito, wala akong matatawag na foul. Kasi bakit? Matagal na talagang may foul talaga, di ba? Sobrang matagal nang may foul. Pagdating namin dito, foul na yung pinagagawa mo. Tahimik lang ako. Nakikita ko, ina-observe ko lahat ng mga tao. Pati sa mga pamilya. Sa tingin mo, itong pag-i-invite at pambubulabog mo, lalo na sa kapatid ni Ivy na buo, apektado yung damdamin niya. Pati sa tatay mo na mahal na mahal ka pero parati mong niloloko. Legit yun. Kahit kampihan ka man, o hindi man ako kampihan ng tatay mo, alam ko ang katotohanan. Alam ko yun. Tingnan kita sa mata pagdating sa korte. Doon ko lalatag lahat. Doon ko sasabihin lahat. Magbisaya ka man o mag-English, maintindihan kita. Ipapublish ko to, yung video na ito, para sa kaalaman ng mga tao. Kung anong rights ni Ivy, kung ano ang rights na ibibigay sa akin ni Ivy. Kumbaga, hangarin namin ay maganda. Wala kaming tinapakan tao, wala kaming sinigawan, wala kaming minura na tao, wala kaming inapakan, at isa pa, sa mata ng Diyos at sa mga tao. Ngayon, malalaman nyo na kung ano yung totoo, paninimula ng pangyayaring ito. Sa pagkawala ni Ivy, sobrang sakit. Nandito ako sa bahay niya, unti-unti kong tinutupad ang pangarap niya. At isa pa, ito yung malaking deal sa buhay ko. Sige, nandun na tayo sa point na aalis ako. Kung kayo sa sitwasyon ko, pinaghabili ng kayo, at alam ni Ivy na siya lang ang pagkakatiwalaan, diba?
Walang pagkakatiwalaan. Kami lang nagkakasundo sa lahat ng problema. Tapos iwanan ko nang wala namang peace of mind, nang wala namang totoong justice. Kumbaga, malaking obligasyon at konsensya ko. Hindi ako ganung tao. Natatakbuhan ko lahat ng problema. Hindi. Nasa point na ipaglalaban ko ang isang bagay sa tama by due process. Kung mananalo ka man sa due process, ay yung rights lang yun bilang anak ka lang. Pero, anak din si Ivy. Sabihin naman natin magkaiba ang pangalan. Pero sa totoong buhay, pag sa DNA test, yun, same lang. Same lang naman. Same blood. Kumbaga, alam mo naman, alam ng mga kamag-anak. Kumbaga, isa lang talaga ang kulang sa'yo rumispeto sa kapwa-tao. Kung yung respeto na yon, kung sa tingin mo, naabot mo na yung tuktok ng buhay, sana kumita ka na ng bilyon. Kahit siguro kumita ka ng bilyon kung ganyan pag-uugali mo. Siguro, wala. Tapos huwag mo isumpat sa akin at iparinig sa akin na ako yung may dahilan ng problema ng pamilya niyo. Excuse me lang. Wala akong ginagawang problema. Ikaw mismong gumagawang problema at saka yung mga alapores mo gumagawa ng kwento. Sila yung may problema. Hindi kami. At huwag mong panghihimasukan ang buhay ni Ivy at ang buhay ko. Hindi mo naman alam. Yun lang ang sasabihin ko sa'yo. Kung bawat salita na ibibigkas mo laban kay Ivy, siguraduhin mo lang may karampatan kang dokumento. Mag-file ka lahat ng gusto mong file, kasuhan mo ako, haharapin ko yan. Harapin ko yan. Bibigyan kita ng maraming oras. Total, pag manalo ka sa kasong ito, sisiguruduhin ko naman, ilalabas ko din yung buong pahaw mo. Di ko rin patatahimikin yung buhay mo. Tingin mo, patatahimikin ko yung buhay mo at yung mga kasalanan na pinagtatago mo, lalabas ko din. Dadaan ko rin sa due process. Hindi barangay ipapadala ko pagdating ng panahon. Sa pina mismo. Sobrang abusado mo. Wala pang 30 days. Si Ivy, gaganyan mo na. Hindi pa nga ako naka-recovery. Sabihin mo sa akin, pinapakialam mo lahat ng ginagawa ko para kay Ivy. Wala nga akong sariling pangalan sa dokumento na pinagagawa ni Ivy dahil gusto ko maranasan niya yung achievement sa buhay. Tapos hindi nyo man lang maibigay yun. Bakit? Ano bang naibigay nyo kay Ivy? Stress lang naman. Dahil namatay si Ivy, sobrang stress sa inyo Lahat ng mga kausap ni Ivy, mga kamag-anak nyo, sa mga taong associate dito sa Cebu, umiiyak si Ivy dahil sa pinaggagawa mo. Siguraduhin mo lang talaga. Siguraduhin mo talaga. Ilang sabi ko. Hindi ko na idadaan to sa barangay. Dadaan ko na talaga to sa due process talaga. Kung hindi ko agad masikaso agad-agad, sige, kung atat na atat kang asiksuhin to, invite mo ako sa korte. Para mas maganda. Para malaman ng mga tao, mga associate ni Ivy na hindi ko sinukuan sa huling pagkakataon. Wala kaming negosyo na sinusukuan. At wala kaming problema na sinusukuan. Total, ang pagkamatay ni Ivy. At yun yung panghahawakan ko. Bilang isang kapartner sa buhay, sa negosyo, ituturing ko yung isang magandang halimbawa ng isang loyalty. O ngayon, di ba, hindi ka makapunta dito, barangay lang makakapunta dito, hindi mo kaya manumbat dito, subukan mo sumigaw-sigaw dito. Total, dalawa naman yung cellphone ko. Total, matalino ka naman, di ba?
Bibidyoan lang naman kita. Sigawan mo ako, hindi kita papatulan. Sabihin mo lahat ng mura, lahat ng trash talk sa akin. Gaya ng sinabi mo noong araw na nandun ako sa kwarto at doon pinilit mo manggulo. Ang lakas ng tama mo. Sobra. Hindi mo alam, pinagtatawanan ka na lang ng mga tao sa pinaggagawa mo eh. Kung pinokus mo na sana lahat ng project mo, sana tapos na. O ngayon, sige, total, nangingialam ka naman talaga personally, halongkayin ko naman kung nagbabayad ka ba ng tax. Titingnan natin kung updated ba lahat ng dokumento mo. Total, yung mga group of association ko naman, tatarbuhin nila yon. Tingnan natin kung sino yung pangalan ko sa pangalan. Hindi pangalan ang dinadala ko dito. Rights ni Ivy. Yung hindi mo ginalang ng wala pang isang buwan, yun yung ipaglalaban ko. Sabihin ng mga tao na aalis ako para sa katahimikan. Walang katahimikan kasi kayo, matatahimik kayo sa tingin nyo. Ako hindi. Kasi parati kong napapanaginipan sa Ivy na ipagpatuloy ang lahat. At isa pa, sinabi sa akin ni Ivy nung buhay pa siya, huwag kong sukuan hanggat hindi ko matatapos ng isang bagay na hinihingi niya. Ay yung karapatan niya. Napakasimple lang. Eh di ba nag-offer ako, bilhin ko na lang kahit hindi pa bayad yung state tax, kahit wala pang partition, kahit hindi pa naman nakalipat sa pangalan ng magulang ng tatay mo, kahit sa kanya. At hindi pa nakalipat sa pangalan mo din bilang panganay na anak. Eh sana tinarbaho mo na yun. Kung malipat man sa pangalan nyo, ay nandun naman din yung pangalan ni Ivy at aprobado naman, di ba? Yan naman yung certificate to kabit, saka yung mga legal documento. Hindi naman to i-approve ng Sebeco at saka ng municipality na i-build to, ipagpatuloy to kung walang approval, di ba? Hindi lang talaga kayo nag-iisip. Hindi lang talaga kayo nag-iisip kung ano yung mga sasabihin nyo. Kasi sanay kayo sa pambubulyaw eh. Sanay kayo agad sa galit eh. Minsan, ang galit, nasa lugar lang ang galit na yan. Ito lang masasabi ko. Kung ano mang mangyayari sa akin dito, buhay man ako, mamatay man ako sa stress, or kung ano mang mangyayari sa akin, isa lang mangyayari dito. Ikaw yung may kasalanan. At siguraduhin ko talaga, lahat ng pag-iiwanan ko sa mga association ko by legality, mapapanagot kung sino may kasalanan. At halongkayin ko lahat. Lahat, tatarbuhin ko lahat. Tatarbuhin ko lahat. Mahuli ko lang kung sino man lang gumagawa ng masama. Ang buhay ni Ivy, wala nang masasabi na isang sorry. Hindi na maririnig niya yon. O bakit nung buhay pa sa Ivy, hindi ka nagpabarangay? Nung buhay sa Ivy, di ba takot ka kay Ivy, di ba? Takot ka. Ngayon, dahil bata ako, sasadsarin mo ako. Dahil Tagalog ako, sasadsarin mo ako. Sige, ganito. Subukan mo lang manalo. Pag manalo ka, ayun, pagkakatayan pa kita ng baboy, isi-celebrate ko pa yun. At sisiguraduhin ko naman, bago mangyari yon, uubusin kong pera ko. Kahit negosyo ko, ibebenta ko para lang manalo sa kaso nito. Andali lang magtayo ng negosyo. Andali lang magtayo ng business. What is business for me, di ba? Trust in trust. Loyalty is loyalty. Good by good. Yun lang naman ako eh. Kumbaga, no big deal. Ngayon, ang ginagawa mo, sige, tingnan natin. Ito lang yung masasabi ko sa mga tao.
Ngayon ako mismo magsasabi sa inyo, ang karapatan ni Ivy is karapatan niya. Kumbaga sa haba pa naman ng panahon na ipapatunayan niya, simula sa magulang niya hanggang sa sarili niya, yun ang ipaglalaban ko. Bakit? Ano bang, kailangan pa bang magpakasal agad-agad? Hindi na kailangan yun. Kumbaga, nandun naman sa point nag-usap kami na ayusin niya yung annulment niya. Pero, sa dami pa naman ng problema at panghihimasok ang panggigipit mo, sa tingin mo, maagad-agad maayos yun. Nagpapasalamat nga ako na hindi naubos yung pera ko sa bagay na hindi naman niya yung dapat inuuna. Nagpasalamat ako na binigyan ko siya ng masayang buhay. Pinagtuunan ko yung negosyo niya at mga association niya at yung bahay niya. Pati yung tatay niya. At tinanggap ko rin na tatay ko din. Pero sabi nga nila, hindi ko naman kadugo, di ba? Nandun na tayo. Pero yung respeto ko sa tatay mo, sobra-sobra. Pero yung respeto ko sa'yo, wala pa. Na hindi pa tayo nagkausap personal. Bakit? Pumunta ako sa bahay niyo. Anong sinabi mo? May kausap ka. Pagkatapos, naligo ka. Nag-antay ako ng kalating oras. Tapos, ang kwento mo naman, ay, may ginagawa ka. Ganyan-ganyan. Ang galing mo lang magkwento, ano? Sana naging content writer ka na lang. Dapat nakapag-create ka pa ng isang magandang pelikula. Pero ngayon, mag-create ka ng content. Yung content na may dokumento ha. Yung pirmado. At yung pumirma naman, alam niya yung story. Kasi dito, documented to lahat. Documented to lahat. Kasi karapatan namin at karapatan ko malaman ng association namin kung anong nangyari sa totoong buhay ni Ivy. Kahit makarating man sa Maynila yung kaso na to, kahit saan man, sisiguraduhin ko ang buong pagkatao mo. Malalaman. Ito. Hindi ko man sana gagawin to kasi nainis ako. Kakarating lang na naman ng barangay Pangalaway. Hindi ka pa rin tumigil. Kala mo ganun-ganun lang. Ayun. Sa lahat ng makakarinig sa totoong storya nito, marami akong video documented sa lugar na to. At yung mga tao, kahit magtanong kayo kung sino ako, sigurado nyo naman din ang pagtatanungan nyo is meron siyang tamang impormasyon na isasagot. Kasi alam nyo na, sabi nga nila, mas matalino yung nagbubusisi kaysa dun sa nakinig lang ng isang beses.